Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Kawawa Naman. Ito ang mensahe ni dating Cavite 4th District Representative, Kiko Barsaga, kaugnay ng kontrobersya at batikos na tinatanggap ni Senator Joel Villanueva sa gitna ng kanyang paglipat sa Gatchalian Block, kasabay ng panawagan ng publiko na ituloy ang kanyang kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Sa kanyang social media post, sinabi ni Barsaga na tila sapat na umano ang mga batikos na natanggap ng senador mula matapos ang mga naging kontrobersyang kanyang kinakasangkutan. Ito ang kanyang post, payag. Sana wag nyo nang kasuhan si Senator Villanueva. Sobrang nabas na nga siya noong lumipat siya kay Tito Soto. Dami ring umalis sa Jesus is Lord simbahan niya. Kawawa naman kung ipapakulong nyo rin siya dahil sa flood control. Lumabas ang pahayag kasabay ng panawagan ng publiko sa Office of the Ombudsman na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban kay Villanueva at iba pang personalidad na iniugnay sa isyu ng flood control projects. Matatanda ng sinabi noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinog o handa ng umanong ihain sa korte ang kasong plunder na kaugnay ng naturang kontrobersiya. So, naawa ba kayo kay Senator Villanueva? Payag ba kayo na huwag na lang ituloy na isampa ang kaso sa kanya na plunder? Ang kasabihan is, kung ano ang iyong itinanim, yan ang aanihin. Hindi mo talaga malis yan. Para bang karma? Ang karma, dalawang klase. May good karma. Gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, babalik sa iyo yung kabutihang ginawa mo. Kindness or goodness is like a mirror. It will always go back to you. Humarap ka sa salamin. Anong makikita mo, di ba? Ang sarili mo. Ganyan din yan. Gumawa ka ng mabuti, yung kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa, babalik. Ilang beses ko na yung nasubukan. Unang nasubukan ko yung bad karma. Gumawa ako ng masama. Nako, ang balik na masama sa akin, na doble na triple. Hindi ko na maidetalye yung daming bad karma na naranasan ko sa buhay dahil nung una is masama ang aking gawain. Yun yung panahon na naging alipin pa ako ng kasalanan. Nung wala pa akong Diyos, wala akong Jesus sa buhay ko. Ang Diyos ko pala noon is nasa utak ko lang. Ang nasa puso kong Diyos yung kwarta. Tama yung nakalagay sa Biblia na the love of money is the root of all evil. Marami akong nagawang masama nung una dahil ang ginodiyos ko yung pera. Gusto kong magkamit ng limpak-limpak na salapi. Gusto kong yumaman ng todo. Kahit anong pamamaraan yung pagyaman ko, okay lang. Ganyan ako nung una. Kaya lang, nung na-realize ko na mali yung ginagawa ko, sa dami ng bad karma na sa dami ng ginagawa kong masama, na doble yung masamang karma na natatanggap ko, I realize I am bound to hell. Wala na, sirang buhay ko. Kaya, nagrepent ako, sisi, humingi ng patawad sa Panginoon, at humiling ng tulong ng Diyos. Tinanggap ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko para siya nang mag-guide sa buhay ko. So, unti-unti, yun na. Nagkaroon na ng direksyon ng aking buhay. Kaya, nakakagawa na ako ng mabuti dahil ang Diyos na ang nagiging gabay ko. Kaya ngayon, puros mga halos lahat, good karma na ang aking natatanggap. Kaya ganyan din yan.
So, yung ginawa yon ni Senator Villanueva, pag lipat bakod niya, trabaho lang daw. Wala namang masama sa magtrabaho. Kaya lang, bakit siya binabatikos ng todo? Grabe ang batikos niya ngayon. Binantayan ko, post tungkol sa kanya, ang daming tawa, ang daming galit. Pati post mismo ng Jesus is Lord na nagpapaliwanag, nagbibigay ng suporta sa ginagawa ni Senator Villanueva. Punong-puno, halos 90% bad comments, tawa, galit ang mga reaksyon patungkol kay Senator Joel Villanueva. Kaya, naawa, yes, of course, kapwa nating tao yan eh. Kaya lang, kung ano yung ginawa, may consequences palagi. Kaya lesson learned sa atin yan, mga kaibigan, na mag-isip tayo ng maigi bago gagawa ng isang bagay na pagsisihan natin. So, kakasuhan ba siya? I don't know, kay Ombudsman Boying Rimulya. Baka mauna pang maaresto, makulong si Senator Marcoleta kumpara dito kay Villanueva. Safety na silang dalawa. Yung ina-announce noon ni Ombudsman Boying Rimulya na sasampahan na ng kaso. Romualdez, yan, Escudero, Villanueva, inabanggit na yan eh, ina-announce. Bakit hanggang ngayon wala pa namang kaso? Nauna pang nasampahan ng kaso si Senator Jinggoy at yun nakakulong na. At ito, hinihintay natin, sana hindi matuloy, warrant of arrest ni Senator Marcoleta. What very sad day that will be paglabas ng warrant of arrest na yan at ikukulong nila si Senator Marcoleta. Kaya tama si BP Sara, God save the Philippines. Wala na. Ang bansa natin is palubog na sa kumunoy ng kahirapan sa mga pangyayari ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang natagaan namo og sin. Ate. Nani ang iyang balay. Buslot na, giantos lang namo ang mga buslot. Sumuna na ang itsura sa ilang balay. Ipangbutangan lang namo og silopin kay aron nga dili mi ulanan. Butangan lang og silupin kay Kay kung mag-ulan dosi na matulan. katuig sa among pagpuyo dire, unya giantos lang namo nga ang among abuhan maglungag mi, mabasa na mi, gisapaw-sapaw lang namo ang sin. So muna na gyud na ang ilang kahimtang. Sapaw-sapaw lang daw ang sin. So, tungod sa kalisod, so wala gid sila naka ang uban ibutangan lang gani nila og sako. Sako, silopin, At aron least nga ang makaatok ay, sila. luoy na gid. So karon te pila na ni katuig ang inyong balay ngin-ani nang itsura. Dosi na katuig nga gaantos namo niyang ulan. Kay balaga kaon me, galungag me, gakabasa gyud me, pero amo lang ginanto sa 12 ka tuig. So salamat kaya ning naghatag sa sin kay makabalay na gyud me, makaatop na mi kay luoy na gyud kay mi. So unsay trabaho sa imong banat eh? Manginadlaw ra mi, tapos dili pod may ma-maintain sa isa ka semana, pila ra mong kita sa mga pobre nga. Ang adlaw 200 lang, unya isa ra ang mag-inadlaw. Unya di naka-approve lagi og ipalit sa sin. Kay kulang pa gani ipalit namo og bugas. Lagi. Salamat kayo sa Ginoo nga manginaot me nga magpadayon kining inyong paginabang sa mua. Say, nagampo gyud mi nga kaloy ang gyud mi. So karon nagpasalamat mi sa inyo ha nga
gitagaan mi ninugsen, maayo na gid ang among balay, makatop nami, makuha na ni ang mga buslot, gipangbutangan lang og silupin, sako, mabasa nami kung ulan, luoy na gid kayo, may salamat kayo. Salamat pod kaayo.